po si Eric Aison. I am 52 years old. I have one wife and 3 daughters. So, ako po ay lumaki sa isang broken family. And noong kami po ay iniwan ng aking tatay, noong ako ay bata pa, ay through our neighbor who is a Baptist, kami po ay na-invite ang mama ko po ay na-invite sa Bible study, home Bible study. Kaya po nakakilala ang aking nanay at mga kapatid o panganay na kapatid sa Panginoon. And because of that, as the youngest of among the 8, ako po ay nayaya po sa DVBS. Nag-aral din po ako sa ACE from grades 3 to 6. At dahil po sa ACE, ay through the weekly devotion po, nakilala ko ang Panginoon bilang sarili kong tagapagligtas. It was December 5, 1982 when I received the Lord Jesus Christ as my Lord and personal Savior through one of our teachers who led devotion. At siya po ay asawa ng aming pastor sa Lingayen, Pangasinan. At ngayon ay nasa Amerika na po siya. Siyempre bata po ako, marami pong question sa aking buhay kung bakit iniwan kami ng aking tatay at bakit kailangan kaming magsipag or magtrabaho habang bata para makamit po namin ang mga scholarships para makapagtapos kami ng pag-aaral. But the Lord is good. And my teacher led me to the Roman road of salvation. From Romans 3:23 or 3:10, ang sabi po niya ay, as it is written, there is none righteous, no not one. And then nilid din po niya ako sa Romans chapter 3 verse 23, wherein for all have sinned and come short of the glory of God. And this is where I understood salvation when she led me to Romans 6:23, that for the wages of sin is death, but the gift of life is eternal life to Jesus Christ our Lord. Marami pong siguro hindi po kasagutan, subalit sa will po ng Panginoon ay naintindihan ko po yung plano niya sa buhay ko at ang aking pamilya. Kaya nga po, ako po ay naging membro ng simbahan sa aming bayan sa Lingayen, Pangasinan. Hanggang sa ngayon, ako po ay ang aking pong life verse ay Psalms 46:1. The Lord is a refuge and strength, a very present help in trouble. And aking pong pinanghahawakan ngayon ay ang Philippians chapter 1 verse 9 habang binabago po niya ang aking buhay. Being confident of this very thing, that He hath begun a good work in you, will perform it until the day of Christ. Ito pong mid ng taon pong ito ay ni-request ko pong magpa-transfer ng membership sa Bordergate Baptist Church. Ako po ay naging attendee po ng Bordergate Baptist Church through an invitation from one of your members, si Miss Teresa Taan. Na-meet ko po siya sa isang event sa opisina at in-invite po niya ako sa church na ito. Marami po ako natutunan at yung mga doktrina na aking pong natutunan nung ako'y bata pa ay pinag-aaralan po dito sa simbahan. Hindi ka po dadalhin sa masama, kundi lalapit ka po sa Panginoon. And ito po yung nangyari sa akin, kaya po nag-request po ako na mag-transfer ng membership nitong July ng taon po ito. Nagpapasalamat po ako dahil sa mga preachings po ng ating mga pastor, si Pastor James, at ng ating mga men po. Ako ay naging, if I would say, halos ako po ay perfect attendance sa prayer meeting. Dahil ito po yung aking schedule na pwede po ako, ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil marami po ako natutunan at sa mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Ito po yung pagkakataon. Kayo po ay, kung hindi pa, marami pa po kayong tanong, mag-attend po kayo sa Bordergate Baptist Church and you will find God in His right time, in the right time. Maraming salamat po at ang Panginoon, hindi babalik po lahat ang gloria sa ating Panginoon.